Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, ako po'y talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney Roque, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Focus muna tayo. Do you know the whereabouts of Cassandra Leong? Your Honor, I'm here as a resource person because Yes, there's attorney, a but please consistent... answer the question of the SP Pro Tem. I am, Your Honor, answering the question. Thank you. I am here because I am a resource person. I am being linked to POGOs, which I have denied. Now, I lawyer for Whirlwind, represented by Cassie Ong. I have all the documents to prove entry of appearances in all the court hearings, including verification signed by Cassie Ong as Corporate Secretary of Whirlwind. I do not have any contact with Cassie Ong now because my engagement is only on the ejectment case so far. There was an attempt to retain me for the raid on a residential house in Porac. However, I have not received the board director certificate authorizing me to be counseled there. So I'm only here to talk about myself and to defend myself against allegations that I pogoed against illegal pogos. All right. Thank you. Thank you, Secretary Roque. Therefore, I move, Madam Chair, to subpoena ad testificandum to be issued against Cassandra Leong. I so move, Madam Chair. So ito mga kabanat, no, napasalang sa pagtatanong itong si Harry Roque, no? Medyo uminit din yung ulo niya sa mga sagot niya, no? At bigla itong sumingit itong si Risa Hontiveros dahil ay parang sinabi niya parang lumihis daw sa topic lumihis sa tanong itong si Secretary Roque. Kasi nanindigan si Secretary Roque na wala siyang kinalaman sa Pugo. Baga, wala siyang link doon. Pilit daw siyang nililink. At ngayon, yung bahay doon na ni-raid na konektado sa Banban ay parang inililink din sa kanya. Na inamin niya naman yung bahay na yun na nirentahan ay mayroon siyang, kumbaga, may investment siya doon. So, sa detalye, panoorin niyo ito mga kabanat. Kayo nang mamusga dito. Pagtatanong ito ni Jinggoy Estrada. Kasi lumalabas kasi may nag-interview ang may-ari daw ng bahay, si Secretary Roque. Secretary Roque, if I may, sa inyo ba yung bahay na yun? Well, Attorney una Roque. po, magandang umaga po kay Senate President Pro Tempore, kay Madam Chairperson, Senator Antiveros, and kay Senator Gatchalian, sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero, wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wang Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So, ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wan Yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, ako po'y talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney Roque, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay, so meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ina-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this honorable body, which means na ang possession po dyan is
in the hands of Miss Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang gusto ko nga po malaman, kung nakita nila doon sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa Banban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one yun, and alam niyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung lessee will only use the premises for residential purposes, no? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagrereklamo sa mga villages gaya ng Multinational Village na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang 3 tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa Banban at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lessee, but gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan at nang tinanong namin minsan ano ba ang trabaho niya, sabi niya he is a digital nomad, no? Cryptocurrency, no? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa Banban dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, no? Na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Yun. Sagot ni Secretary Roque, mga kabanat. Salamat. Ang dalawa, Roque nagmamalinis. and, SP Pro Temp. But follow up lang. Attorney Roque, sabi niyo korporasyon ang may-ari ng bahay na ni-raid Opo. at natagpuan ng 2 foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at nasa custody ngayon ng BI. Sabi nyo sa ano yan, sa korporasyon. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dinideny yun. In fact, Aling korporasyon po iyan? ang pangalan po ata is PH2, hindi ko maalala, no? PH2. PH2. Pero wait a minute. Dapat maalala nyo po, Well, you intend to mahaba pa yung pangalan. procure 100% ownership Anyway, of it. maya-maya po, PH2. darating po What yung... does PH2 stand for Well, po? ano po yan eh, that's the location of the address of the house. Okay, anyway, maya-maya PH2, po, why, what's the whole address parang of the phase house? 2, black number, gano'n. Okay, no? phase 2. Pero maya-maya po, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa komite na ito, no? Na And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2. sa ngayon po hindi. Hindi. Pero Anong kami percentage po, ang, ng ownership nyo? Ay, nako, nominal lang po ako ngayon. No? Nominal. 10%, 20%? Well, ngayon po lumalabas, ano lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder sa Ang majority is another corporation PH2? po. Another What is that corporation. other corporation? It's Biancham Holdings po. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham Holdings. Holding. Oo. B-I-A-N CHAM. si Bianchan Holdings. Yes, yes. Ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Sold. sa Biancham Holdings. Pero minority. wholly owned. Nominal kayo. Nominal. Wholly. Oo. Wholly owned po yan by Bianchan Biancham. Holdings. Sino pong incorporators ng Bianchan Holdings? Attorney Percival Ortega po at yun po naalala ko si Attorney Percival Ortega. I think meron din pong attorney, hindi ko na po maalala kung sino pa yan, pero I think meron pang, well, minimum of 5 po yan eh. Pero majority shareholder Alright. is Attorney Percival Ortega. Okay. So majority shareholder si Attorney Percival Ortega para sa Bianchan Holding. There's at least one other attorney at 3 pa Yes. for a Apo, total of 5. But I Okay po. confirm that we're in the process of buying into Biancham now. All right. And we sabi want a nyo nga, controlling interest. you want 100% ba or controlling? We will lang? have controlling interest of Biancham po pag natapos na ang mga papeles. All right. Pero nasa Homeowners Association din po kayo ng subdivision, tama po? Well, nung simula po, dahil tinirang ko po yan nung ako po yung umalis sa gobyerno nung 2019, pero
Nung bumalik ako sa gobyerno, hindi na po ako tumira doon. Pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Baguio, but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA dun sa subdivision. Mandatory po na yung corporate owner is a member of the Homeowners Association. So, member po, dahil mandatory, member kayo ng HOA ng subdivision. Member po yung corporation that owns the house. Okay, so sinong nakapangalang representative ng Bianchan Holdings sa HOA ng subdivision? Hindi po ako sigurado, no? Kung sino ngayon ang nakapangalan doon, no? But I do know that lahat po ng mga dues are being paid and the real estate taxes are being paid. Sino pong nagbabayad ng dues at real estate taxes para Well, sa ano po, Bianchan? it is also Biancham, no, that pays for it, no. But in Aha. any case, hindi ko po dinideny that, that is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan and possession is now with the lessee. For the record, yung Bianchan Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp o FBMHC na nag-apply for POGO license dati. Hindi po. No. I deny It's, that. I deny that. You deny it. Okay. Yes, ang Well, we will ask application the po is proper... AFAB. Oo. It's the Freeport Authority of Bataan. Okay, It we is will not ask with that. PAGCOR. All right, we will ask that sa present and possibly past PAGCOR chairs Wala po later. yung application at all with PAGCOR. Yes, well noted yung denial nyo. Itatanong. Pero POGO po siya. Hindi po. Hindi rin That's siya a real POGO. estate development company Real na estate. nag-apply po for accreditation sa AFAB pero hindi na po na-pursue. Okay, we will ask that of AFAB po. No. The chair will say who we will ask that from. We will ask that from PAGCOR and if necessary, invite AFAB to the next hearing if necessary. Pero itatanong muna natin sa PAGCOR mamaya. So, attorney, wala po kayong possession ng bahay pero may supervision dahil may bantay po May kayo bantay doon. po. Okay po. Alright, salamat. So just to continue with, salamat Attorney Roque. Just to continue with the BI, Attorney Arellano, no? Hanapin. Attorney Arellano. Okay. Sinabi po ng BI, Madam Chair. yes sir. Chief Yes, sir. Fortunato Manahan po, Chief ng Intel. Oh, I'm so sorry. Yes. Noted po. I Thank you. stand corrected. So under custody ng Sino ang nasa usa rito? si General. Based po sa records namin kaninang umaga, nandito pa po si Nandito pa. Alice Go at saka yung Go Wapi. May I ask the OSA kung ano ng status ng warrant of arrest nitong si Mayor Go? Ba't hindi mahanap-hanap? If they have coordinated with the police agencies concerned? Sino ang nasa OSA rito? Si General. Plain yung airports dito sa ating bansa. So, mga maliliit na airports natin, meron? Basta Nandito na po. Warrant of arrest ni Mayor Go. Bakit hindi mahanap-hanap? Have you coordinated with the PNP, NBI? Bakit kasi USAA yung ginagamit nyo? Hindi kayo nag-file ng case, no? Ano yung problema? USAA. Ang USAA kasi part ng Senado yan. Di pa mapagkikorek ako mga kabanat. So ngayon, kung kayo maglabas ng warrant of arrest, limited na lang yan. Kung nag-file kayo ng kaso sa husgado at yung mismo yung korte naglabas ng warrant of arrest, siyempre, hindi makakalaya yan, hindi makakatakas yan mga kabanat at hahanapin na. Yan ang problema mga kabanat. Diba? Alam naman natin, yung Senado, hindi naman yan husgado, hindi naman yan, hindi naman yan Korte Suprema Wala namang karapatan niya Ang gawin sa Senado ay pagdinig lamang para makapagbuo ng batas. Kung nagsampa ng kaso ito, yun ang problema. Yun ang nakikita ko dyan. Medyo butas dito mga kabanat. No? USAA. Alam mo, USAA, Senado yan Di ba? Ito si Jinggoy mga kabanat. So ito mga kabanat, part 2 sa bakbakan dito. Attorney Roque, ginigiit nyo pa rin ba
na tinakbo ni Mr. Cunanan yung pera ng Lucky South 99? Hindi po nanggaling sa akin yan. Yan po isang ayon doon kay Cassie Ong. Kaya ko nga po siya so si sinamahan. Cassie Leong ang Siya nagsabi, po ang nagsabi. na Kaya tinakbo po- ni Mr. Cunanan. Oho. At ang totoo po niyan- Teka po. So, si Cassie Leong ang ayon or nagsabi Tama na po yan. tinakbo ni Mr. Cunanan ang pera ni Cassie Leong sa Lucky South 99. Hindi po niya pera, yung pambayad sa PAGCOR. Of course, that's ng what I Lucky mean. South. So, Opo. tinakbo ni Mr. Cunanan, yung binanggit din ni Mr. Cunanan ngayon lamang na 6 na buwang buwis ng Lucky South 99. Yan po ay isang ayon kay Cassie Ong. Yes, and therefore, sinamahan nyo siya sa PAGCOR. So, itatanong ko pa po yun mamaya. Yes, SP Pro Temp, you still have the floor. Thank you, Madam Chair. Kailan na natapos yung serbisyo mo sa Pogo? Yung technical work ho namin, Your Honors, immediately terminates upon issuance of their license. Tapos so, When was this? like yung sa Lucky South 2020 ho nila nakuha yung lisensya nila. Ang ganun din ho yung sa Hong Sing naman 2021 if I'm not mistaken no nakuha nila. 21. So, Your Honors, what happened is after that, Hindi mo nga binayad. Which- Yun ang sinabi ni Chairman Altenco. which SP Pro Your Temp, Honors. excuse me, Mr. Cunanan, if I may Yeah. interject. Could we ask Chair Tenko, ano exactly yung sinabi ni Cassie Leong at ni Attorney Roque sa inyo tungkol kay Mr. Cunanan? Nung ulitin ko lang po, nung himingi po ng appointment noon si former Secretary Roque, dumating po sila sa aking tanggapan. Ang kasama po ni Secretary Roque ay si a certain Cassandra Leong. At yun po ang dinudulog niyang matulungan sapagkat ang problema po ni Binibining Cassandra Leong is yung authorized representative nila supposed to be na nakamarka naman doon na si Ginoong Cunanan ay hindi daw po binabayad yung pinagkakatiwala nilang pera kay Mr. Cunanan sa PAGCOR. So yan po yung averment nga ni Miss Cassie Leong. Opo. At Pero nandun po kaharap sinabi yun din po sinasabi sinasabi. din yon ni Attorney Roque na yun yung agenda nung meeting Opo, pagpunta sa inyo. tinutulungan po si... So pareho po yung sinasabi ni Miss Cassie Leong at ni Attorney Roque na ang problemang dinudulog sa PAGCOR ay si Mr. Cunanan ay hindi ibinayad sa PAGCOR yung kinolektang buwis ng Opo, Lucky South 99. kulang po $500,000 US. Wow! Laki! Dollars po, $500,000 US dollars. $500,000 po. Ang totoo po, sabi pa ni Cassandra Leong sa amin noon ni Attorney Fernandez, habang nag-uusap kami, meron na pong nagbabayad sa isang land bank branch sa account ng PAGCOR na partial payment. Kaya po pag alis po ni former Secretary Roque at ni Ms. Cassandra Leong, inatasan ko po si Attorney Fernandez, paki-verify mo nga kung totoo yung sinasabi nilang may nagbabayad. And bumalik po sa akin si Attorney Fernandez, totoo pong may partial payment na ibinayad sa Land Bank, account po ng PAGCOR, nagkakahalaga po ng $203,000 US. Sino po ang nagbayad ng ganong partial payment? Alam niyo po, pwede naman kayo mag-walk-in lang sa Land Bank, basta ibigay niyo lang yung account number ng PAGCOR, hindi na po natin makikilala kung sino nakapagbayad. So may nag-partial payment po dahil hindi $203,000. Ang totoo po, yung balanse, hiniling po ni Binibining Cassandra Ong na kung maaari pay overtime. So, nabayaran naman po yung balanse na halos 300,000 po or a little less than $300,000 US. Overtime po nabayaran nyo. Okay po, pero Kaya po yes. walang naging utang si Lucky South sa amin. Dahil requirement po yun, himihingi po sila ng pagkakataon din na ma-issuehan muli ng bagong lisensya dahil mag-i-expire na po 2020 po nung na-issue nung nakarang administrasyon So mag-i-expire na po. Kaya sabi namin, hindi maproproseso yan kung meron kayong pagkakautang sa PAGCOR.
Basta po ang malinaw, nung araw na pumunta si Cassie Leong, accompanied by Attorney Roque sa opisina nyo, ang nirereklamo nilang dalawa, nilang pareho na problema ay may perang dapat ibinabayad si Mr. Cunanan para sa Lucky South 99 na hindi niya ibinayad sa PAGCOR. Pareho silang dalawa ang yun ang sinasabi sa inyo. Maliwanag po yun. At ang Alright, totoo, salamat tinanong po. ko po, sino po ba si Mr. Conanan? Dahil hindi ko naman po siya kakilala. Ang sagot po ni Binibining Cassandra Leong, siya po ang authorized representative ng Lucky South 99. Nung binerify ko naman po, siya nga yung si Mr. Dennis Cunanan ang talagang nakalistang authorized representative ng Lucky South 99. Salamat, Chair Tenko. SP Pro Tem? Thank you, Madam Chair. Your Honors. Shortcut na to. Why did you leave? Tapos ko na, no? Yun nga po, meron na pong bagong guidelines yung PAGCOR which requires the authorized representative to be as liable as the key officers. And we're not any part of their operations. We don't know what. Binigay sa yung pera. So you deny it na binigay sa yung pera at hindi mo binayad? Yes, Your Honors. Yung lahat ng naging accountability namin, Your Honors, were properly documented. And Kasi it was, sabi ni it was submitted. Cassandra Ong, binigay daw sa yung pera, pero tinakbo mo raw yung pera, hindi mo raw binayad. It's not true, Your Honors. Ha? It's not true, Your Honors. Everything that were entrusted introduce her to me as one of yung chairman nila dahil nasa Singapore at that time masabi nila ako ang pinalito nila as authorized representative. How did you know her? Si Sino Char- nagpakilala sa'yo? yung Charlotte Sia po, sir. Sino si Charlotte Sia? Yung Pogo industry. Bakit naging masyadong attractive ka dito sa mga Pogo industry? We were not really attracted, sir. What happened is we were looking for an office in Angeles at that time because we have a client who wanted us to help them with their cityhood campaign in Central Luzon. So maganda pong area, taga Pampanga rin po ako, maganda yung area ng Angeles for our operations. And then, itong mga to, inintroduce sa amin na investor nga po dun sa area kung saan kami tumitingin ng office, sa Pora. At sabi, they're looking for somebody who can help them work on things. So, dun ho nag-umpisa yun, sir. Okay, during the duration ng ikaw ang consultant nito mga Pogo na ito, was there a time na nakapag-negotiate ka, nakapag-bargain ka sa PAGCOR halimbawa? No, sir. I didn't even have any chance to go to Kasi kailangan ng lisensya ng PAGCOR. Am I correct? Yes, sir. Hindi ka ba, wala ka bang kinakausap na bakit security guard? Hindi, iniiwan ho nila sa security guard, Your Honors, kasi may pandemic noon. Bawal pumanik sa mga offices ng PAGCOR. So, dun sa... Do you think that they filed the case? They are still ongoing, Madam Senator. So are you helping in a capacity as a lawyer, as a liaison to all of these companies? Are you a lawyer, sir? No. That in group. You. Pero wag ko na niya. Ito. Alright, SP Pro. Nakilala, di naman kita tinawagan. Naalala mo? Yes, sir. Na. Tinawagan ba kita? If I can recall at that You time, just Your saved your Honors. skin. No, Your Honors. If I can recall at that time, it was Ben Hurluy who called, not me. It was? It was Ben Hurluy, Your Honors, not me. You said before that committee that it was my voice. You assumed that it was my voice. Kaya hindi kita makalimutan eh. Napakasinungaling mo. Na. I'm sorry for bringing this up, Madam Chair. Tinetest ko lang yung credibility nitong taong ito eh. It's alright, SP Pro Tem. Salamat po. We really want to get to the bottom of your involvement in this. And then I think that's the best I told them. And there were good. You help us review if it's okay. We started an SP. And then she was the one who signed it, Your Honor. So Tama na yan.